Magandang araw mga kamamihan, para sa ating kwentong video, nagluto nga pala si Dada ng bulalo ng baka. At yun nga, tinanong ko siya kung anong luto yan, nakala ko kasi lalagyan niya pa ng gulay or gagawin niyang sinigang. Ayun pala, sabi niya hindi na daw, wala naman daw siyang ihahalo na gulay dyan. Kumbaga yung magiging dish namin ngayon ay Ilocano dish. Kaya nga tinanong niya ako kung may ganyang luto sa amin. Sabi ko, meron namang ganyan, pero syempre, pag pinakuluan namin yung buto-buto ng baka ay nilalagyan namin ng mga gulay. Parang ang lalabas ay magiging bulalo siya or nilaga. Pero sa kanila, minakain na akong katulad ng ganyan noon sa Pangasinan nung tumira ako doon mga kamamihan. Ang tawag nila dyan ay lauya. Walang nilalagay na gulay pero yung baka linis na linis talaga yan na. Tapos kinulo talaga ng kinulo. Kung wala kayong yung apoy na ginagamit sa probinsya, pwedeng i-pressure cooker na para hindi sayang sa gas or sa kuryente. Yun nga, bali ang magiging kanin namin dyan yung pansit. Yung pansit, ihalo dyan sa sabaw ng nilagang buto-buto ng baka. Parang yun yung magsiserve na kanin. Kumbaga siya, Ilocano style yung pagkain or Ilocano dish. Parang kakaiba to sa kinakain ko noon, pero tinry ko naman siya, masarap naman siya. Kasi nilagyan nga namin ng kalamansi yung sabaw ng kumukulong or pinakulo ang baka, tapos nilagay namin doon yung pansit, hindi na kami nagkanin. Parang yung pansit nga, sabi ko kanina, yun yung magsaserve na kanin. Kaya ganyan kalaki yung buto, parang mga buto ng dinosaur, no? Ay para din si Douglas meron siyang pagkain. Kasi yung mga buto-buto na yan, mga kamamayan, hindi na namin siya sinisimot. Pinapakain na namin kay Douglas para may pagkain siya, tapos may laruan siya. Hindi siya nabobore, diba? Ngangat-ngat-ngat-ngatin niya yung mga buto. Yun lang po ang aking kwentong video. Salamat!